special occasion. Yes, and on this night, we would like to acknowledge all the officers on Kakapture ko din mamaya lahat-lahat. Mag-upload ako kay YouTube. Yes. Yes, that would be great. So, mauna po tayo kay Raymond. Okay! Sino po ba dito yung mga taga-Luzon? Mag-ingay! Mag-ingay! Ayan! Magpalakpakan na kasama hiyawan mga taga-Visayas! Ayan! Siyempre, hindi magpapaulit dyan ang mga taga- Mindanao! Let's enjoy the rest of the afternoon. Ako food, kamu food, hatulang pagkaunon niya, mga food, okay? Ayan. So, syempre, ate-ate at ate Fritz, ngayong araw na to, special na araw to, kasi mamaya, meron tayong mga performers na celebration. Thank you. Thank you so much once again, Miss Brenda Jalica, our EHESA program head. Maraming salamat po, ma'am. Okay, at this point of our program, we will call on Mr. Romeo Saliba, our PRO and social media head, to share with us the rich and inspiring history of Bangladesh International Kuwait. Let's give him a round of applause. Hakbang ng Maisog International Kuwait Chapter. Hakbang ng Maisog International Kuwait Chapter originally founded by former President Rodrigo Roa R. Duterte continues to expand its global reach, promoting its core values of patriotism, public service, and strong leadership through the commitment of passionate leaders and volunteers. The movement has now taken root in Kuwait, founding of the Kuwait Chapter. The establishment of Hakbang ng Maisog Kuwait Chapter was led by Myra Abdullah, who envisioned
Christian ay Alright, maraming salamat po, Engineer Tito Palatino III. Alright, so ayan na ate, diba? Tayo lahat na isang movement na ng OFW tayo. Tayo yung sinabi ni Sir Nico kanina, the power of the nation is with the people. So ang tunay na lakas ay nasa atin. So again, sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Kuwait, maraming salamat sa support na nabigay sa habang na mag-isang international Kuwait. And sana po huwag po kayo magsasawang sumuporta dahil ang layunin po ng Maisog Kuwait is para po sa kapakanan ng ating mga kababayan. Hindi lang dito sa Kuwait. In Leyte, Philippines. Alam mo ba yun, Kuya Raymond? Ayan, ito diba? Ganito maganda ang natin, na tradisyon natin, Yes. at saka yung cultural natin. Kasi napakarami talaga natin pwede ipagmalaki. Siyempre magagaling tayo pagdating sa sayawan. Naman, very native talaga and cultural. Kaya naman, nung bata pa ako, gusto ko talaga yung mga ganyan, mga karinyosa. Yes. Dati pa nga, di ba? Mas mga silentary hindi. Hindi ang maniwala, panulang sampol. Ay, later na mo. Pwede. So, Erin, meron tayong mga sayawan. Siyempre, And we know the story of Mulan. She was a brave soldier, and she was loyal and brave, and she was loyal to her country. And there are 3 reasons why I want to sing this song. Is because, in a way, our beloved Vice President Sara Duterte is standing in her father's shoes. And the second reason is because this event is being organized by Maisog, and Maisog means bravery. And third of all, this is for all of you because we are here making sacrifices for our family. And bago po ako kumanta, please bear with me. For some reason, my voice is not really coming out, but I will do my best to get the message across. And I hope you like this song.
Sorry, ma'am. Sunod sa hula-hula, kaswit sa sinugdanan, tubig na mo, ganang ugahan, sa bagyo ang hinugdan nga nung imuning ibraan. Tayo-tay ay uli aming nanay, may duwang nalilig sa balay, may Ano talaga? Cream pa. Wala mo kay black din lawang. Yan na sa. Oh, yan. Yan sabi ako yan. Love that. Wag po tayo magsisisihan mga marshals. Wala tatapa ka, wala tatapa. Ma'am Sarah! Ma'am Sarah! Welcome to Kuwait!
the Philippines, Sara Zimmerman Duterte. Alright, so sa lahat po natin mga kababayan, before we proceed, let us all watch the OVP accomplishments for our OVP presentation. Let's watch this. Ang kanyang pamumuno ay nagatid sa lungsod ng Davao ng 117 pambansang parangal mula 2017 hanggang 2021 at kinilala siya bilang top performing mayor ng Pilipinas noong 2021. Isang masigasig na nakapagtanggol ng edukasyon ng kaunlaran, nagsilbi siyang chairperson ng Longan School Board of the Regional Development Council. Siya rin ay naging opisyal ng National Movement of Young Legislators at ang League of Cities of the Philippines. Bilang patunay ng kanyang patuloy na paglago sa pampublikong serbisyo, tinapos niya ang General Staff Course ng Armed Forces. Salamat. Mahal po kayo. Kaya ang pagpapasalamat. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Yung pang mga God, narinig ninyo ako ng maayos? Okay lang? Yes, okay. Okay, unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat dahil ito pong ating pagtitipon ngayong hapon na ito ay isang pagpapasalamat para sa maraming biyaya na natatanggap natin hindi lang sa buhay natin, kundi sa pamilya natin, sa ating mga komunidad, at sa ating mga iba pang aspeto ng buhay natin. Una-una ang pagpapasalamat kay Allah sa kanyang ibinigay na araw para sa atin ngayon. Alam nyo, maraming ang hindi na nagising kaninang umaga dahil kinuha na sila ni Lord. Pero, huwag ninyong kalimutan, tayong lahat, binigyan tayo ng isa pang araw ng Diyos. Para magmahal sa ating pamilya, magserbisyo sa ating bayan, at tumulong sa ating kapwa-tao. Kaya kailangan natin magpasalamat para sa araw na ito sa ating mahal na Panginoon. Pangalawang pagpapasalamat ay ang ating pagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong imbitasyon sa akin na bumisita dito sa Kuwait. Ako po ay sobrang masaya at naganap nung natanggap ko ang sulat ng ating organizers ng ating event ngayon na merong Thanksgiving na gagawin dito sa Kuwait. Kaya maraming salamat sa inyo dahil i-share ninyo para sa Office of the Vice President, para sa akin, ang araw na ito na wala kayong trabaho. Pag walang trabaho, anong ginagawa natin? Naglilinis ng bahay, naglalaba, bumibili ng grocery para sa isang linggo na naman ng pagluluto. Lahat ng mga kailangan natin para sa personal natin na buhay ay ginagawa natin kapag break natin. Pero ang break ninyo ngayong araw na ito ay ibinigay ninyo para sa ating Office of the Vice President at para sa ating mahal na Pilipinas. Maraming salamat sa inyo. Ang susunod po na pag-abot sa mga kababayan kung ano yung ginagawa ng Defense League.
legal defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang susunod ay pag-uusapan natin kung ano ba yung pangarap natin para sa ating bayan na hanggang ngayon. Tumanda na tayo, 28 years old na tayo, ay hindi pa rin natin naaabot at nakakaktan. Bakit yung ibang bansa, abot na nila, sobra pa. Bakit tayo gumagapang pa rin? Uusapan natin yun. At ang huli, ay babalik tayo sa aking mga pagnamo sa higayon nga dinatag ninyo kanamo ng kaservisyo sa ato ang nasod. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan, sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na makaserbisyo para sa ating bayan. Maraming salamat po mula sa pamilya namin. Thank you very much. Ang susunod na pagpapasalamat ay ang pagpapasalamat po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya po ay nagpapaabot ng kanyang pagpapasalamat sa inyong lahat sa 6 na taon na suporta ninyo sa kanyang administrasyon at sa inyong mga dasal ngayon, araw-araw, gabi-gabi, nagdadasal para sa kanyang kalayaan. Pupunta kami sa partner kasi ibibenta namin ito sa mga nagpapabili noong kape. So sa inyo pala yan, ma'am, alam na natin na mag-isig ang mga taga Zamboanga City na mga Pilipino. Mali pa yung pag-abot, Vice President Inday Sara Duterte. Mahal ka na mo. Hindi na lang makita. Sobrang liit na talaga nung from Davao City. Davao City. Tagum City. Nag-distract ako, nakakalimutan ko kung anong sabihin ko. Kung saan ako? Nandun ako sa... Philippines. Okay, sino dito ang pumunta para kay Kateki? Itaas na kamay nyo. Kayo lahat ha? Bawas na kayo sa picture sa akin. Doon kayo magpa-picture sa kanila. Bawas na kayo. Malis na kayo sa listahan ng 900. Doon kayo kay Kateki magpa-picture. Para mabilis ang picture taking. My day ko mamaya. Yan. Ano yun? Saan ako? Masalamat kasi natural ito, di ba no? Unang-una, naka-makeup ito. May makeup yan. Hindi lang masyado magkagawa kasi ako. Ako lang ang gumawa nito, makeup na ito. Hindi ako kasing galing ninyo na mag-makeup. Pangalawa, madaming doktor ang kinukulit ko para tulungan ako. Diba? Sa Davao, nandoon priority. Yung patient center doon, priority. Tsaka si Dr. Butch Papayo. Sa Davao yun. Pagdating sa Manila naman, ma'am, hindi. Sa Reynald Center ako, kay Dr. Reynald Torres, saka kay Dr. April Torres. Yan. Tapos, meron din kay Dr. Miguel Baker.
Felix Salvador, Senator Amy Marcos, Senator Camille Villar. Una? Attorney Vic Rodriguez. Ayan, 10. Papasalamat kami dahil madami sa inyo ang nangampanya din at nagtawag ng mga kababayan, ng mga kapamilya doon sa ating bayan para tumulong sa mga senators o ang Duterte. Ang susunod na pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat, mga kababayan namin na nandito sa Kuwait dahil sa inyong pagsuporta at pagmamahal sa inyong pamilya doon sa ating bayan. Alam niyo ba na ang pinakamalaki na pagpapadala o dollars natin galing sa ating overseas Filipino workers? Dumaan ang isang taon bago kayo nagsimula pag-imbestiga. Kaya hindi na yan pwede. Bakit hindi pwede? Kasi kung wala tayong period, kung kailan pwede mag-imbestiga, ibig sabihin, bukas, buong buhay, buong millions of years, ang isang kaso kung wala kang limit sa panahon kung kailan ka pwede mag-imbestiga. So isa yan sa mga ginawa na defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa po, sa Rome Statute ng ICC ay meron pong tinatawag na interim release. Ibig sabihin po niyan, habang nagpapatuloy ang investigasyon, habang ginagawa ang trial, ay pwede kang palayain. Pero hindi ka pwedeng palayain pabalik ng Pilipinas. Dapat merong isang bansa na tatanggap sa iyo. Nahanap yun ng mga abogado ng dating Pangulong Duterte at nag-file sila na request for interim release. Lalo-lalo na dahil sa kanyang edad na 80 years old. Maraming nagtatanong kung kamusta na si dating Pangulong Duterte. Ang sinasabi ko sa inyo, nung nandun ako ng huli, umayak siya. Umayak siya talaga. Ito yung mga pinakapayat niya na nakita ko sa buong buhay ko. Except siguro yung mga picture niya kung siya ay pinata pa. Tapos nakita ko ng mga picture niya. Pero ito yung pinakapayat niya na nakita ko. At hindi naman siya tulad ng pinapakita ng iba na para siya malnourished, no? Or parang ano na, parang nasa dulo na ng ang ganyan, ang ganyan na eh, dulo pa. Patay ng ibang kahit. Bakit? Malaki ang sahod. No-brainer ang sagot. Malaki ang sahod. So tinatanong ko, lagi yan kahit saan ako pumunta, papunta ako Australia, pupunta ako South Korea, tukod sa Hague. Madami doon ang mga nagtatrabaho na nurses sa Europe, bumibisita sa Hague. Pero isa, dalawa na nagsasabi, kasama na yung nurse sa Pilipinas na nakausap ko kanina. Sabi nila, alam mo Inday Sara, kung tumaas lang yan ng hanggang 35,000 ang entry level ng nurse, hindi ko iiwanan ang pamilya ko. Sabi niya, pero paano kami? 18,000, 19,000, tatlo ang anak ko. Kung kailangan ko talaga umalis. At hindi lang yan. Para sa pamilya. Diba? Pero, delikado sa ating bansa. Dahil dala-dala, no? Mga nurses natin ang kaalaman, ang kagalingan. Dala nila sa ibang bansa. Anong naiiwan sa mga pasyente, sa pamilya natin doon sa Pilipinas? Yung mga bagong graduate. At yung mga wala pa masyadong
nag-training lang para makaalis din sila sa Pilipinas. Nakita ninyo kung gaano grabe ang sitwasyon natin doon sa ating bansa. Kaya sinasabi ko, umalis dahil gusto umalis. Hindi aalis dahil wala silang mahanap na maayos na trabaho. Yan yung pinaka-importante na kailangan magawa para sa ating mga kababayan. O susunod na yung healthcare. Hindi yung mga bagong graduate ang nagbabantay, kundi yung mga magagaling experience natin na mga nurses na hindi umalis dahil okay na sila para sa kanilang hanap buhay, para sa kanilang pamilya, sa loob ng ating bansa. Edukasyon.